Kumusta? Handa ka na bang talakayin natin ang isang bagay na, alam mo, madalas nating marinig pero parang bihira talagang maintindihan ng lubos. Kapag sinabing leader, ano ba agad ang naiisip mo? Yung magaling magsalita? O yung maraming alam? O baka naman yung tipo ng tao na masasabi mong, okay to, mapagkakatiwalaan ko to? Hmm, napapanahon yung tanong mo. Kasi based dito sa mga material na pinadala mo sa amin, parang lumalabas na yung malaking hamon talaga sa leadership ngayon. Hindi naman yung kakulangan sa galing o strategiya eh. Ang krisis daw talaga nasa pundasyon, yung kredibilidad. At dyan papasok yung usapan natin ngayon tungkol sa integrity. Sakto. So, bali ang mission natin ngayon dito sa paghimay na to, aalamin natin mula mismo sa mga source mo, ano nga ba talaga itong integridad? Bakit daw ito mas critical, lalo na ngayon sa panahon ng, alam mo na, social media, instant info, paano to naiiba sa reputasyon lang? At yung pinaka-importante siguro, paano ba to hinuhubog at pinoprotektahan? Tara simulan na natin tong masusing pag-uusap. Unahin natin yung sinasabi sa sources mo tungkol sa krisis sa kredibilidad. Sabi doon, hindi raw ito issue man tech o ng generation, kundi moral. Parang andali na kasing gumawa ng ingay o pangalan online, di ba? Pero yung tiwala, yung credibility, hindi pala ganun kabilis yung makuha. Oo, tama ka diyan. At pinalalakas pa yan ng digital age natin ngayon. Kasi 'di ba ang bilis kumalat ng balita tungkol sa galing mo, pero isang maling galaw lang o isang issue kumakalat din agad. Ang resulta, sabi nga sa sources mo, marami raw yung uhaw sa authenticity, sa totoo. Pero parang nabibigo sila kasi kulang yung nakikitang ehemplo ng matibay na integridad sa iba't ibang sektor, sa negosyo, sa gobyerno, kahit sa simbahan. Parang may trust deficit, kumbaga. May kakulangan sa tiwala. Mua. Tapos alam mo, nakakaintriga yung point na yung tunay daw na sukat ng isang leader. Hindi yung mga awards niya o yung mga speech sa hirap ng tao, ang mga defining moments daw, yun palang mga nangyayari behind the scenes. Yung decision sa budget na siya lang ang nakakaalam, yung private conversation na doon lumalabas yung tunay na motibo, yung ethical line na pinili niyang sundin kahit pwede namang lumusot. Pero paano natin malalaman yun, di ba? Kung yustro yun yung hindi natin nakikita, parang ang hirap sukatin nun. Magandang tanong yan at dito na nga pumapasok yung pangangailangan na linawin natin based sa mga material mo, ano ba talaga tong integridad? Kasi hindi lang daw ito simpleng honesty o yung hindi ka nagsisinungaling. Ang ugat daw ng salitang integridad ay galing sa Latin na integer. Ang ibig sabihin nun ay whole o buo, kompleto, walang bawas, hindi hati. Okay. Buo. So, parang ibig sabihin, hindi ka pwedeng mabait sa trabaho, tapos ibang-iba ka pala sa bahay. Ganon. O hindi pwedeng ang gando ng sinasabi mo about values, pero pag may pressure na, iba na yung ginagawa mo. Ito ba yung sinasabing alignment na kung ano yung nasa loob mo, yung convictions mo, tugma dapat sa actions mo sa labas? Eksakto. Yun yung wholeness o kabuuan na tinutukoy. At importante ring idiin, ayon sa source mo, hindi ito ibig sabihin na perpekto ka o hindi ka nagkakamali. Hindi yun yun. Ang integridad daw ay yung consistent na commitment mo sa katotohanan at sa tama. Kasama na doon yung kakayahan mong umamin kapag may mali at itama yun. May pinagkaiba kasi yung honesty at integrity. Ang honesty, sabi nga, yun yung pagsasabi mo ng totoo. Halimbawa, inamin mong nagkamali ka, okay yun. Pero yung integrity, ito yung pagiging totoo. Yung mismong character mo, yung pagkatao mo, ay naka-align sa katotohanan. Kumbaga, ang honesty, yun yung sinauli mo yung sobrang sukli. Ang integridad, yun yung hindi mo na naisip itago yung sukli kasi buo yung prinsipyo mo tungkol doon, may nakakakita man o wala. Wow! Oo, ang linaw nun. Grabe. At dito ko nakuha yung parang aha moment mula sa mga binasa ko galing sa iyo. Yung leadership daw na nakasandal lang sa karisma o sa galing o kahit sa magandang reputasyon. Pwede ngang sumikat agad pero mabilis din bumagsak. Isang maling issue lang, di ba? Bagsak na. Pero yung leadership na nakaangkla sa integridad, yun daw yung matibay. Yun yung nakatatagal. Parang puno na malalim ang ugat.
Bakit daw? Kasi, sabi nga, ang integridad daw ang nagbubunga ng tiwala. At ang tiwala, ayon sa mga material mo, yan ang pinakamahalagang currency o yaman ng isang leader. Hindi pera, hindi posisyon, kundi tiwala. Kasi isipin mo, kapag yung mga tao, may tiwala sila sa leader nila, ano bang nangyayari? Sumusunod sila, hindi dahil takot, kundi dahil naniniwala sila sa direksyon. Nagiging loyal sila, hindi lang dahil required, kundi dahil may connection sila sa misyon. Nagiging mas bukas sila sa collaboration, hindi nagtatago ng information. At higit sa lahat, pag may mga krisis, pag may mga pagsubok, mas matatag nilang nahaharap yon ng sama-sama. Oo nga, no? Parang pampadulas, kumbaga. Sabi nga doon, yung trust daw, pinapabilis yung execution, pinapatibay yung relationships, pinalalakas yung influence, at yung kabaliktaran, pag wala yun. Grabe yung epekto. Diyan na pumapasok yung cynicism, yung pagdududa ng mga tao. Ang daming kailangang rules at bantayan kasi walang tiwala. Bumabagal lahat, sira yung moral, at pwedeng bumagsak talaga yung team or organisasyon. Talagang pabigat pag nawala yung pundasyon. At dito ngayon, papasok yung isang mahalagang dimensyon na binibigyang diin sa iyong mga source, yung pananaw na may kinalaman sa espiritualidad. Kasi para sa perspektibong ito, yung konsepto ng integridad bilang wholeness o kabuuan, hindi naman daw ito bagong ideya. Nagsimula pa raw ito doon sa pinakaunang kwento sa Eden, kung saan may perpektong alignment daw yung tao sa Diyos at sa sarili niya. Nung nasira yon dahil sa pagsuway, ano raw yung mga unang naramdaman? Hiya, takot, pagtatago, pagsisisi. Sa iba, parang lahat yon simptomas ng nawalang integridad ng pagiging hati. Oo. Tapos nabanggit na rin yung mga sumunod na kwento, yung mga tipan o covenants kay Noah, tapos kay Abraham, di ba? Yung utos na lumakad ka sa harapan ko at maging tamim, yung salitang Hebrew na whole o blameless daw ang ibig sabihin. Pati kay Moses sa pamamagitan ng batas, parang mga paraan yun para subukang i-restore yung nawalang kabuuan. Tama. At para sa pananaw na to, yung pinaka-ultimate example daw ng perpektong integridad ay si Jesus. Pinapakita raw sa buhay niya yung talagang walang kaparis na pagkakaisa nung nasa loob niya, yung motives, yung puso, at nung nasa labas, yung salita, yung gawa. Walang hypocrisy. Consistent, kahit grabe yung pressure, yung tukso, yung persecution. At siya rin yung matapang na bumatikos sa mga leader noon na tinawag niyang whitewashed tombs. Maganda sa labas pero bulok sa loob. Ang tindi ng imahe, no? Ng kawalan ng integridad. Nga. So, ano raw yung parang implication nito para sa mga naniniwala ngayon na, alam mo, nagsusumikap for integrity? Sabi sa source mo, hindi na raw nila kailangang gawin yun mag-isa. Parang may pangako raw ng tulong mula sa banal na espiritu para magkaroon ng tunay na pagbabago sa puso, yung bang bagong puso na siyang pinanggagalingan ng tunay na integridad. At ito raw yung nagbubunga ng mga katangian tulad ng faithfulness, pagiging mapagkakatiwalaan at self-control, pagpipigil sa sarili. Parehong crucial yun sa pag-maintain ng integridad. Parang may divine assistance, ganun? Pero syempre, hindi ibig sabihin nun na magiging madali na lang lahat. Inilalatag din sa mga material mo yung mga konkretong banta o kalaban ng integridad. Meron daw galing sa loob natin mismo. Una na diyan yung pride o pagmamataas, yung hirap tayong umamin ng mali, hirap makinig sa iba. Pangalawa, yung greed o kasakiman, hindi lang sa pera, pati sa power, sa position. Pangatlo, yung lust. Hindi lang yung sexual, kundi yung matinding pagnanasa sa anumang bawal, pati fame, recognition. Pang-apat, yung fear o takot. Takot mawalan ng trabaho, takot sa sasabihin ng iba, takot ma-reject. At panglima, yung rationalization. Ito yung ang galing nating magdahilan. Yung mga linya na konting mali lang naman o para naman to sa mas nakararami o lahat naman ginagawa to. Grabe, ang dami palang kalaban sa loob pa lang. At hindi pa dyan natatapos, no? Kasi may mga external pressures din daw. Nandyan yung, cultural relativism? Yung bang parang walang absolutong tama o mali, depende na lang sa sitwasyon. Paano ka maninindigan nun? Tapos yung groupthink, yung pressure na sumama ka na lang sa agos kahit alam mong mali.
Tapos yung culture na results-oriented lang, basta makuha mo yung resulta, okay lang kahit di maganda yung paraan. Idagdag mo pa yung kakulangan ng accountability, di ba? Minsan walang nananagot eh. At pati daw yung papuri o flattery, pwede ring maging banta kasi baka mabulag ka na. Talagang kailangan ng constant vigilance, sabi nga. Laging nagbabantay. Mukhang nakakatakot yung mga banta, no? Pero ang maganda, hindi naman tayo iniiwang walang gabay ng iyong mga source. Nagbibigay din sila ng mga praktikal na hakbang kung paano huhubugin at proprotektahan yung integridad. Ang pundasyon daw talaga nagsisimula sa loob. Kailangan ng regular na self-examination. Ano ba talaga motibo ko dito? Para kanino to? Importante din yung pagdidisiplina sa isip. Ano ba yung mga pinapapasok ko sa isip ko? Saan ako nagfo-focus? Kasama dyan yung pag-aalign ng desires natin sa kung ano yung tama, pagpapatalas ng konsensya, at syempre yung self-awareness. Kilalanin mo yung sarili mong kalakasan, kahinaan, pati yung mga blind spot mo. Okay, so internal work muna talaga. Pero hindi pwedeng hanggang doon lang, di ba? Dapat lumabas yun. At dito papasok yung kailangang maging tapat sa salita at gawa, yung bang walk the talk. Tapos yung pagtupad sa pangako, malaki o maliit, diyan daw nasusukat yung trustworthiness eh. Nandyan din yung paggawa ng ethical decisions, lalo na pag mahirap, pag may trade-offs. Importante rin yung pag-ako ng responsibilidad, lalo na sa pagkakamali, walang turuan. Tapos humility, yung handang matuto. At yung moral courage, yung tapang na manindigan sa tama kahit hindi popular. Eksakto. At para naman sa'yo, kung ikaw ay nasa posisyon ng pamumuno at gusto mong mag-build ng culture of integrity sa team mo o sa organization, may mga suggestions din yung mga material. Unang-una, yung tone at the top, ikaw mismo dapat ang halimbawa. Pangalawa, linawin niyo yung core values at siguraduhing isinasabuhay yon, hindi lang nakaposter. Pangatlo, mag-set up ng clear at fair na accountability systems, dapat may consequence ang actions. Pang-apat, unahin yung character sa pag-hire at pag-promote, hindi lang yung skills. At panglima, lumikha ng environment na safe para sa mga tao na magsalita ng totoo, magbigay ng feedback o mag-raise ng ethical concerns ng walang takot. Wow, grabe. Ang dami nating na-unpack mula sa mga source mo. Talagang malinaw na yung integridad. Hindi lang siya basta nice to have na katangian. Siya pala yung pinaka-arkitektura, yung balangkas ng isang leadership na nagtatagal at may tunay na impact. At yung tiwala, yun yung parang semento na nagpapatibay. At yung susi pala talaga, nasa pagiging buo, walang hati sa isip, salita at gawa. Oo, at nakita rin natin kung gaano ito kahirap panindigan. May mga hamon talaga galing sa loob natin, yung pride, yung takot, yung pagdadahilan, at galing din sa labas, yung pressure ng kultura, yung pressure na makiayon. Pero nakita rin natin na may mga paraan, may mga hakbang para ito linangin at protektahan. At madalas, nagsisimula pala yon sa mga maliliit, yung mga hindi nakikitang desisyon at disiplina sa araw-araw. Ngayon, habang tinatapos natin tong pag-uusap natin, ang tanong para sa iyo na nakikinig, paano mo kaya magagamit tong mga ideyang ito galing sa iyong mga material? Sa trabaho mo ba? Sa community? Sa pamilya mo? Mas nakikita mo na ba ngayon ang integridad hindi lang bilang isang moral na bagay, kundi bilang isang, strategic advantage, yung bagay na nagbibigay ng tunay na bigat at pangmatagalang epekto sa impluensya mo? At siguro, iwanan namin sa iyo itong isang huling pagninilay, hango sa diwa ng iyong mga source. Madalas kasi nating sukatin yung success ng isang leader sa dami ng nagawa niya, di ba? O sa laki ng organization niya. Pero ang suggestion dito, ang tunay na legacy daw, yung tunay na pamana, hindi nasusukat doon, kundi sa consistency ng kanyang character over time. Kung yung leadership mo ngayon, kahit sa anong level yan, ay susuriin, balang araw gamit lang yung lente ng character mo, ano kaya ang mababasa? Ano kaya ang hatol nito tungkol sa iyo?